Good day mga boss. So today pag-uusapan natin kung bakit nga ba namamatay yung mga isda nyo. Specifically yung mga molly, mga gapi o yung mga close dun sa sa niche na to ng pag-iisda. So tayo ang alaga natin mga balon molly and ito yung gagawin ko example dito sa ating pag-uusapan. So umpisa na natin. So, sinabi nga na ang molly ay isa sa mga pinaka-beginner friendly na isda na pwede mong simulan ang pag-fish keeping. So, ito kasi yung balon molly, napaka-flexible niyan in terms of water hardness, temperature, at saka yung, ayun, yung iba-ibang water parameters natin. Ayan, mainly nga yung temperature at saka hardness, ayun, yun yung main Okay? And yung pH kasi hindi naman gano'ng pinag-uusapan. Mahalaga rin yun, pero very specific yung mga cause kasi ng pag-fluctuate ng pH. Ayan. So, mahalaga talaga yung malaman natin yung water parameters. Kasi kapag may biglang namatay na isda, hindi mo masabi. Kasi ang daming tatanong sa'yo ng mga experience na fish keeper. Bago ba yung tank mo? Ano ba yung filtration mo? Gaano kadami yung isda? Gaano kalaki yung tank mo? Kasi gusto namin malaman kung okay ba na cycle ba yung tank mo o bago lang talaga yung tank mo. Kasi kadalasan, bagong tank yun ang papatay sa isda mo. Kasi wala itong kahit anong beneficial bacteria. Kahit masidan mo yan ng beneficial bacteria, it might not be sufficient para i-handle yung bioload ng nilagay mong isda. Okay? So, yun yung number one na nakakapatay sa isda. So, water parameters at syempre, walang hindi nakacycle yung tank mo or walang beneficial bacteria. Okay? So, number two sa atin ay yung, tingnan natin yung listahan ko dito, ay yung temperature shock. So, yung temperature shock ay closely linked sa water parameters. Kasi, kaya natin ginagawa yung mga acclimation ay para hindi ma-shock yung isda. So even though na yung balon molly ay flexible sa temperature, I mean, ano sila, yung okay lang na medyo lumayo ka dun sa recommended na malaki yung range ng recommended ng water hardness at saka temperature. Pero syempre, hindi pwedeng bigla ka lang tatalon from one point to another. Kuwari, ang water hardness mo is from 400 to 900, bigla na lang. So, maaaring makasurvive yung isda mo, pero syempre, magkakos yun ng certain stress sa kanila, which may trigger, ayun, yung mga iba-ibang sakit na nakukuha dahil sa stress. Yung stress kasi guys, nakapagpahina ng isda yan, which is, yun yung, yun yung magdudulot sa isda mo para manghina. Okay, and then doon, parang tao lang din, pagka mahina ka, mahina resistensya mo, makakakuha ka ng sakit. Okay, so dun sa acclimation process, maraming iba-ibang klase niyan. Maraming tutorial dyan. Hindi natin pag-uusapan yan dito. May mga rason kung bakit ganun yung acclimation process. So, unang pinaka-basic na acclimation process ay yung pagbabad lang ng plastic ng isda kapag bagong bili dun sa tubig. So, yun, pinaka-nire-resolve nun is yung temperature. So, yung change of temperature between yung water nung plastic mo at saka nung paglalagyan mo na tub. So within 5 to 15 minutes mag-i-equal yan, and then at least yung time na yon ay enough na sa isda para maka-acclimate. And then second is yung acclimation sa water parameters. So especially kung brackish water yung pinanggalingan, kasi kadalasan Luzon, border sa Mindanao, and then vice versa, malaking difference ng natin water parameters. Kahit nga to Bulacan to Zambales, basta yung mga galing dun sa mga gilid-gilid ng Pilipinas, yung mga malapit sa dagat, syempre magkakaiba yung water parameters natin. So dapat yun yung mga iniingatan nyo na i-acclimate. Yes, may mga nakakasurvive na isda, pero di ba nga beginner friendly yung molly, kaya malakas sila. Pero kapag dinatnan nyo na kayo namatayan ng isda dahil kakaan plastiko lang boss yes, dumating sa'yo ng buhay, tapos mamaya within 24 hours patay na isda. Kasi na-stress sila mga boss. So it doesn't mean that it would kill your fish instantly. May stress sila, magiging susceptible sa sakit, and then mamamatay. Okay? So ganun yung possible na mangyari. Okay, so next tayo is yung nitrogen cycle. Ulitin ko, napakalaga na malaman to ng newbie para maiwasan mamatay yung isda mo. So, meron kang bagong tank, nilagyan mo ng isda, hindi pala na cycle, wala kang filter, walang titiran yung beneficial bacteria,
imposibleng tumagal yan without a frequent or really regular water change. So, yung mga filter na yan mga boss, ang kahalagahan yan, lalo na yung mga biomedia. Kaya siya biomedia is kasi yung biological filtration or yung mga bacteria na nag-conduct ng nitrogen cycle ay doon nakatira. Okay? So, ang nitrogen cycle ay nagbe-base doon sa yun ay naka-base sa bioload ng isda nyo. So, naglagay ka ng isda, jumebs yung isda, huminga yung isda, yun, yung respiration ng isda, nagkakos din ng ammonia yun. And so on, lahat ng byproducts ng isda ay nako-convert to ammonia, which yung bacteria na yun, hindi lang siya isang bacteria. Marami siyang bacteria, iba-ibang klase. Hindi natin pag-usapan dito yun. Meron na akong video na nakaraan doon at meron mas magagandang video galing sa ibang content creator na pwede nyo panoorin about sa nitrogen cycle. So lahat ng yun mangyayari at i-convert ng mga bacteria na yun, yung toxic na ammonia to a less toxic chemical na matotolerate na isda. Pero syempre yung chemical na yon, let's say nitrite, ay pwede pang in high levels, masama rin sa isda, pero at least less toxic siya than ammonia. So that's why even meron tayong biological filtration, kailangan pa rin natin ng water change kasi yung nitrite, hindi naman siya kaagad hindi siya nadidenitrify. Hindi siya nadidenitrify kasi denitrification nangyayari lang kapag meron tayong low oxygen na environment. Okay. Of course, magsha-shoutout tayo mga boss. So, shoutout kay Mosing, ayun, from TikTok, and kay Fritz from Laguna, kay Charles Gutierrez, and kay ano siya sa bidding participant natin, and kay Reds Eco Empeño. Ayun, sana na mention ko yung pangalan mo ng tama. Ito rin, shoutout kay Ultimatum Backyard from Bulacan. Ayan, kay Carl Allen Hernandez Bandino. Ayan, shoutout sa iyo, boss. Ang haba nito, Ayan, kay Mirafor. Ayan, Mirafuer. Ano ba to? Mirafuer. Sorry, boss. Mirafuer TV. Ayan, shoutout sa iyo. And kay EM Tech sa YouTube. Ayan, so maraming salamat sa inyo mga boss and happy fish keeping. Ngayon, next natin na cause ng pagkamatay ng isda ay yung overcleaning. Okay? So, naglinis ka. Okay? So, matagal, let's say, meron ka ng aquarium, 1 month, 2 months, 3 months. Naglinis ka, major cleaning, nilinis mo lahat. Nagkamali ka, hindi ka gumamit ng dechlorinated na tubig. So, patay ang bakterya mo. So, ulit ka na naman. So, balik ka sa nitrogen cycle na problem. Susunod naman, nilinis mo. Sobrang linis, na water shock kasi nagpalit ka, let's say 90% or 50% na shock yung isda mo. Yes, ayun. Stress na naman yung isda mo, posible na naman mamatay. So, yun yung mga possible cause na pinag-uusapan natin. Medyo maikli lang yung topic na yun. Next naman is yung misdiagnose in nest. So, misdiagnose is mali ka ng diagnose dun sa sakit ng isda mo. So, let's say, marami akong nakikita nito sa mga group So, meron lang malaki yung tiyan, may kamalanos na. Meron lang umusli sa puwet, may kamalanos na naman. So, maraming ganun meron naman may kamalanos pero anchor worm naman yung sabi. So yes, ano naman yun talagang para sa akin acceptable kasi dati hindi ko rin maalam yun. Pero kapag tiningnan mo, laki nga naman ng difference ng kamalanos at saka anchor worm. So usually yung mga sakit ng isda, lalo na yung mga dropsy, and actually yung dropsy hindi siya sakit Ano siya, symptom siya na malala na yung sakit ng isda. Yun, yung mga bagay na yun, ito yung isa sa mga pumapatay na isda. Kasi let's say, may kamalanos si isda, stress na yung isda. Tapos, let's say, nabigay mo yung tamang gamot. Yung tamang gamot, guys, ginagamot niyo yun. Pero, syempre, may certain impact din yun sa isda. Kasi yung mga gamot na yun, medyo nakaka-stress din sa isda. Lalo kung nag-overdose ka. Let's say, yung isang pack ng bastonero, minix mo sa improper dosage, ginamit mo with the improper dosage. May cause pa rin yun sa stress ng isda mo. Okay, so, it doesn't mean na ginamot mo, positive ka agad yung magiging resulta. So, meron pa yung pagdadaanan pang konti yung isda mo. Siyempre, kuwari sa case ng kamalanos, to expel yung worms, and then siyempre, makarecover siya. Pagtiisan yung stress habang nasa medicated tank siya, sa frequent water change, sa maliit na tubig, kasi nilagay mo lang sa maliit na aquarium sa hospital tank. Ayun, let's say, yung mga ganong case, nakaka-impact din sa stress ng isda yun, at saka syempre hindi pa siya malayo dun sa panganib sa buhay niya. Yun yung sa kamalanos. So marami pa tayong mga sakit dyan, yung mga prolapse anus, ano pa ba,
Yung mga anchor worms, ayan, isa sa pinaka masakit na sakit yan. So yung anchor worms, tamaan na ako ng kamalanos, pero wag lang yung anchor worms. Yung anchor worms kasi ang sakit tanggalin yan mga boss eh. Kasi parang nalaso na yung tank mo kasi may mga itlog dyan, and then yung isda mo hindi mo alam kung meron pang anchor worms na natitira. Tapos kapag hinugot mo, ang sakit boy. Kapag hinuhugot mo, pinapatay mo yung anchor worms, masakit talaga sa kalooban. Ako, nasasaktan ako pag hinuhugot ko yun sa isda. Ayan, kahit na pinatay mo na yun, tiniris mo na bago mo hugutin. Yun, isa yun sa mga pagkakamali ng paghugot ng anchor worms, hinugot mo kagad. So dapat yan guys, pipigayin mo muna, maririnig mo yun, malutong yan eh. Parang, ano bang, parang tumiris ng insekto. Pag narinig mo yun, tsaka mo palang naramdaman mo yung tiris na yun, parang na-squish yung worm, tsaka mo palang hatakin, hindi yung hatak agad, tanggal laman ng isda mo dyan. Ayan, so may mga tamang pamaraan sa paggamot ng anchor worms. And then at the same time, meron pa tayong medication doon tulad ng Dimilin powder. Yung Dimilin powder, medyo tricky gamitin yan kasi makita mo, cloudy na cloudy yung tubig mo. Tapos dosage, hindi mo sinerch. Hindi mo binasa yung pakete, nilagay mo lang yung Dimilin powder. Hindi mo inaral kung paano i-water change yung Dimilin. Hindi mo alam kung kailan mo ulit gagamutin. Yun yung mga factor. So yung cycle to cure anchor worm, sobrang haba na ayun, talagang na-stress ako pag-usapan pa lang ng anchor worm. So, misdiagnosis, isipin mo na lang kung napagpalit mo yung gamot doon sa anchor worms at tsaka kamalanus, kung nakinig ka lang basta-basta doon sa mga nagko-comment sa mga ano mo, doon sa mga post sa mga Facebook group. Kaya kapag ako nakakita ko ng misdiagnose, ang ginagawa ko na lang, talaga nagre-reply ako with a detailed fact kung paano gamutin yun. Hindi ako expert. Ginugel ko lang yan eh. Google nyo, tingnan nyo, naglilitaw naman kaagad. So that's why ang hirap panoorin ng mga nagre-reply dun sa mga thread na mali. Hindi naman natin, ayun, ayoko rin naman sabihin na mali sila, kaya nagpo-post na lang ako ng tama, and then it's up to the person kung sino paniniwalaan niya. Okay, basta ako, ito, lahat ng manggagaling sa Jugal's Fish Hub ay based on facts and research ko yan para makatulong din ako sa inyo. Okay? Yan. So yun yung sa misdiagnosis, mostly stress. Yung stress talaga yan ang papatay sa isda nyo. So keep your fish happy. Ayan, feed lang plenty, and then of course water quality ay i-maintain natin. And lastly, to summarize everything, water quality talaga mga boss. So let's say wala naman sakit yung isda nyo, maintain natin water quality, ayusin natin ang filtration, seed natin, alagaan natin ng bacteria. Pag inalagaan mo ang bacteria, alagaan ka ng bacteria pabalik. Kasi syempre, kakainin nila ammonia. Okay, so kahit mag-overfeed ka, okay lang. Kasi hindi naman sinabing okay lang. I mean, kung kaya ng system mo, yung bioload na nilalabas ng isda mo, edi okay lang, di ba? Ayun, frequent water changes, yung tamang water changes. Ayun, gawin natin yung mga yun para hindi tayo mamatay ng isda. Yes, so yun yung topic natin. Sana may natutunan kayo, and I hope meron talaga kayong natutunan, and sana kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to like and subscribe dyan sa baba, and of course i-share nyo doon sa fellow fish keeper nyo, lalo na sa mga newbie, kung sa tingin nyo may sense yung mga pinagsasabi ko dito. Okay, and ang mapapangako lang sa inyo ay lahat ng pinagsasabi ko dito ay based on facts, and ni-research ko yan. And dati rin ako newbie, and yung sinabi ko dito sa video na to ay based sa experience ko and based on facts ni research. Ay, inulit ko na naman eh. Anyway, so, ayun, maraming salamat mga boss. Don't forget to like and subscribe, and kita-kita tayo susunod na video.